Isang masayang pamilya, pero nagbago ang lahat dahil lamang sa isang maling akala. Anak, magkape ka muna bago ka pumasok. Thank you, ma. May kukunin lang ako sa kusina. Sino ba tong text ng text sa mama ko? Punta ka na? Umalis na sila? Sino to? Paul? Anak ko, ito ang biscuit mo. Nakaalis na ako, may pupuntahan ako. Yung tatay mo sa kwarto, bantayan mo. Ingat ka sa pagpasok. Saan kaya pupunta yun? Grabe talaga yung babae na yan. Kaya landi-landi. Oo nga, hindi na naawa sa asawa niyang na-aksidente. Ay nako, kahit sino pinapatulan. Hindi na naawa sa kayo sa isa niyang anak. Naku, hindi na ako magtataka kung nagmamana sa kanya nag-iisa niyang anak. Alam mo ba, yung anak niya, barkada niya yung anak ng amo ko, piling na yaman. Nakakapagtaka nga, magkaibigan sila. Wala naman silang pera. Oo nga, baka alalay. Class dismissed. Hirap ng exam. Gusto niyo bang lumimik? Tara. Tara. Sige, wait lang, tatampay muna tayo. Wait, nabalitaan niyo na ba yung balita sa kanila? Sa pamilya niya? Ay, yung tatay niya, yung nadisgrasya. Oo, yung nanay niya ng lalaki. Kasi nga wala nang kwenta yung asawa. So, hindi na nagtatrabaho. Kawawa naman siya. Paano na si Clara? Ayun, ang balita, hindi na daw mag-aaral kasi wala nang kwenta yung asawa. Ikaw nga naman. Sayang, lesson na tayo. Matatapos na sana tayo kaso hindi na siya pumapasok. Oo nga eh. Buti ka ba? Swerte mo. Naka-abroad yung mama at papa mo. O pera ka siguro na. Makilala mo naman kami kapag umuwi sila. Kada nakausap mo sila, hindi mo ko pinapakilala eh. Oo nga. Busy sila eh. Kaya hindi ko kayo napapakilala. Next time, kapag umuwi sila, kayo ang unang-unang bibigyan ko chocolate! Ito na naman. Nang dahil lamang sa isang text, nagbago ang pakikitungo ng anak sa kanyang ina at nabuo ito ng pagtutulak. Anak, alis muna ako. Madali ako. Pupuntahan lang ako. Ang tahimik mo, kanina ka. Ang problema pala, stress na ako sa kaka-review, tsaka stress na ako sa kakahanap ng bagong color ng sa
Parang gusto ko mag-mall! Gosh, Alam mo ni Gwen mag-CR. Alam mo naman yun. Sinusubukan mga pinamimili niya. Excuse me po, sir. Wait, ikaw ba si Darlene? Kilala mo? Yes, ako nga, bakit? Nabanggit ka kasi ng mama mo sa akin kanina. Sabi niya, malapit ka na daw graduate, kaya pinuhan kita ng regalo. Wait. Mama mo? Ano po nasa iyo sa ibang basta yung mama? Tanggapin mo na to. Nasasalamat ko na din yan sa mama mo kasi napakasipag niyang kasambahay. Sambahay mama mo? Wait lang, sorry to pero hindi kita kilala. Kilala ko yung mama mo? Hindi, may nice summer lang naman. Hello po. Ito po, Aling Jen. Si Melissa to. Hello po, ma'am. Pauwi na kami. Ingat po kayo, ma'am. Alam mo ba, nakita namin yung anak ko sa mall. Talaga po, ma'am? Mabuti naman. Oo, anong sinasabi niyang nakaka-abroad ka daw? Ha? Anong ibig niyo pong sabihin? Ewan ko. Basta parang dinidinan niya tapos sinasabi niya nakaka-abroad ka daw eh. Ha? Hindi naman po siguro, ma'am. Siguro nga. By the way, nakausap ko si Madam Lopez kanina. Sabi ko, ipapasok kita sa kanya kasi di ba aalis kami. Kaya para bukas may trabaho na. Puntahan na lang siya mamayang gabi. Wow! Talaga po, ma'am. Maraming salamat po. Oo, sige na, mamaya na lang. Bye! Salamat po. Tao po! Anong ginagawa mo dito? At sabi ng amo ko, huwag ka na magtrabaho dito. Eh, sabi ni madam, magsisimula na po po. Huwag ka na, umalis ka na dito. Paano na? Wala akong mahanap na trabaho. Paano kung magkakaroon ng anak ko sa baka pwede ko yung mag-apply ng extra dyan sa bukuan. Uy, ano ko yun ah? Malapitan ko nga. Anak, saan kayo pupunta? Oh my God, gusto mo? Saan kayo pupunta? Huwag mo akong tawagin, anak. Hindi nga kita kilala eh. Baliw ka ba? Tara na nga. Oh my God, tapos na. Ano sinasabi mo sa mga kaibigan mo na hindi ako umama? Kinakaya mo ba ako? Oo, kasi mayaman sila. Tayo, mahirap. Tsaka wala akong inang kabit, no? Nakakadiri ka. Namiya ka? Hindi mo lahat ng trabaho pinapasok ko para mag-assist lahat ng pangangailangan mo at ang pag-aaral mo. Kasi nasa sabihin. Ay, sabi ko sa'yo, Nel, paano mo mapapaliwanag yan? Yung lalaki mo. Ito ba? Amo ko to. Boss ko to. Na nakita ka sa mall at sinabi mo na tinanay mo ang mama mo. Bahala ka sa buhay mo. At nang gabing yun, doon napagtanto ng anak na lahat ng kanyang pagdududa ay walang katotohanan, na puno ng pagsisisi ang anak at humingi ng tawad sa kanyang ina, at naging masaya sila na magkasama. Ang ganda ng bahay natin. Sir, ayan.